Tinawagan ako ng sarili ko. Sa gitna ng tahimik na gabi sa Quezon City, habang karamihan ay mahimbing nang natutulog, gising na gising pa rin si Rina de la Cruz. 27 anyos, call center agent sa isang kumpanyang tumatanggap ng mga international clients. Sa bawat tunog ng keyboard at ingay ng headset, unti-unti na siyang nasasanay sa katahimikan ng 10 oras ng gabi. Ang unit niya ay isang maliit na apartment sa ikatlong palapag ng lumang gusali sa May Kamuning. Maliit lang, pero maayos. May lumang bentilador na tumitigil minsan, isang desk na puno ng sticky notes at kape, at bintanang tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Gabi-gabi, pare-pareho ang routine niya. Pag uwi galing sa opisina, magpapainit ng instant noodles, maglalagay ng face mask, manonood ng kung ano-anong video online, at matutulog habang umuubang pa rin ang tunog ng traffic sa labas. Wala siyang masyadong kaibigan, sanay na siyang mag-isa. Ngunit isang gabi, habang nakashift pa siya, may nangyaring hindi niya inaasahan. 2:30 ng umaga, habang inaantok pa, biglang nag-flash sa screen ng phone niya ang isang tawag. Walang pangalan, walang picture, pero may numero at ang mas nakakagulat, nakapangalan sa kanya, Rina de la Cruz. Napatitig siya. Nais niyang baka glitch lang ng system, pero ang tunog ng ringtone ay kakaiba, parang humihigbi sa dulo. May panginginig na malamig. Kinuha niya ang telepono, nagdalawang isip sagutin, pero sa huli ay pinindot din ang green button. Hello? Tahimik sa kabilang linya. Hello? Sino to? Tanong niya ulit, medyo inis na. At sa kanya narinig, isang boses na kasing tunog niya, mahina, parang galing sa malayo. Rina, huwag kang dadaan bukas sa EDSA. Nanginig ang kamay niya. Napakunot ang noo. Sino to? Anong kalokohan to? Ngunit naputol ang tawag. Walang paliwanag. Walang trace ng number. Kinabukasan, inisip niyang biro lang yun. Pero habang papunta siya sa opisina, nainabot siya ng traffic sa EDSA. Napagpasyahan niyang maglakad-lakad sandali habang naghihintay ng bus. Ilang metro lang ang layo nang biglang may sumalpok na kotse sa poste, eksaktong kanto kung saan siya dapat dadaan. Tumigil ang oras sa kanya. Hindi siya makagalaw. Parang bumigat ang paligid. Kung hindi siya pinigilan ng tawag kagabi, baka siya ang tinamaan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kalimutan. Pero tuwing hating gabi, muling nagri-ring ang telepono. Laging mula sa parehong numero, laging boses niya rin. Rina, huwag kang sasakay sa elevator bukas. Rina, huwag mong tatanggihan ang overtime mamaya. At sa bawat babala, lagi itong nagiging totoo. Isang beses, nagkaroon ng short circuit sa elevator ng building nila. Isa pa, nagka-blackout habang pauwi siya at dahil sa overtime na pinilit niya, hindi siya naipit sa gitna ng daan. Habang tumatagal, lumalalim ang kaba niya. Hindi na siya mapakali. Hindi na rin siya masyadong natutulog. Ang mga kasamahan niya sa trabaho napapansin na ring parang may dinadala siya. Isang gabi, nilapitan siya ng katim niyang si Marvin. Tahimik pero mapagmasdin at matagal nang may gusto sa kanya kahit hindi niya sinasabi. Rina, okay ka ba? Parang namumutla ka ng araw-araw. Ngumiti lang siya. Okay lang Marv, kulang lang sa tulog. Pero sa loob niya, iba ang nararamdaman. Para siyang binabantayan ng sarili niyang anino. Hindi siya nakatiis. Gumamit siya ng tracing software para alamin kung saan nanggagaling ang tawag. Hindi ito ordinaryong prank.
Ang signal ay laging nanggagaling sa parehong lugar, isang abandoned telecom site sa may Novaliches kung saan 3 taon na nga nakalipas ay gumuho ang cell tower sa gitna ng bagyo. Curious siya o baka desperado. Isang gabi, pinuntahan niya ang lugar. Madilim at tahimik. Ang bakod ay kalawangin na at ang paligid puno ng damo. May mga lumang signage pa ng kumpanya, kupas na sa ulan. Bit-bit niya ang kanyang flashlight. Dahan-dahan siyang pumasok. Bawat hakbang, parang may mga matang nakatingin sa kanya. Hangin lang yon, sabi niya sa sarili. Hangin lang. Ngulit nang makarating siya sa gitna ng compound, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Tumigil siya. Nanginig ang ilaw ng flashlight. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Rina, bakit mo ako tinatawag? Sino ka? Sa kabilang linya, narinig niyang muli ang sarili niyang boses, ngunit ngayong gabi, hindi na ito mahina. Malinaw, malalim, may lungkot. Ako si Rina de la Cruz. 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo dapat ako hinanap. Nabulag ang Han. Hindi siya makapagsalita. Ang kamay niya nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita naiintindihan. Tahimik sandali sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niyang muli ang tinig. Ang tawag ay hindi para sa iyo, Rina. Para ito sa akin. Sa akin na dapat ikaw. At biglang nawalan ng signal ang cellphone niya. Nang sindihan niyang muli ang flashlight, nakita niyang wala na siyang signal kahit saan. Ngumit sa harap niya, sa mismong base ng dating tower, ay may lumang ID na nakasabit sa kalawangin na pako. Rina de la Cruz, Field Technician, Telecom Systems, Inc. Iyon mismo ang pangalan niya. Mula sa gabing iyon, ay hindi na muling gumana ang cellphone ni Rina. Walang tawag, walang text, wala na ring tunog ng ringtone sa gabi. Pero simula noon, tuwing maglalakad siya pa uwi, paminsan-minsan ay maririnig niya ang mahina at pamilyar na tinig na parang galing sa loob ng kanyang isipan. Mag-ingat ka, Rina. Isang bulong na hindi niya alam kung galing sa kabilang buhay o sa hinaharap na patuloy pa rin sinusubukang ayusin ang pagkakamali ng nakaraan. At sa mga nakasaksi sa kanya, sa mga kasamahan niyang nagtataka kung bakit minsan ay parang may kinakausap siyang wala naman, taming iisang bagay lang ang malinaw. Mula sa araw na yon, ay hindi na siya lumalapit sa mga cellphone tower. Dahil sa puso niya, alam niyang may bahagi ng sarili niyang naiwang nakatingala sa kalangitan. Patuloy na nagtatangkang tumawag pabalik.